So hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So mayroon tayong gagawin ngayon. So unang gagawin natin dito ay change oil tayo. Ito, may langis. So DE64W yung unit. Ito. Ayan. So transformer DE64W yung gagawin natin. So i-change oil natin ito sa dalawa, tatlo, tapos filter, engine, change oil ang gagawin natin, engine oil, filter, tapos itong brake pads papalit tayo. So yan yung gagawin natin. Bumili na si customer ng oil, mayroon tayong stock nito, filter, tapos brake pads. So yan yung unang gagawin natin. Tapos mag throttle body cleaning tayo, tsaka sensor. So dito i-request natin kay customer na palitan yung bar bushing. So itong bar link dahil may tunog to, so ang nakita natin dahil itong bar link medyo bagong palit yata to, dahil matigas naman, hindi siya naiikot. So bagong palit to. Itong bar bushing punit na, ayan o, punit. So yung lower arm assembly, bushing big at saka small, intact naman, walang punit. Pati itong tie rod end joint at saka ball joint, so okay yan. Dito brake pads, ayan, papalitan din natin yan. Tapos dito sa kabila naman, ayan ho, punit yung bar bushing, yan, punit. So request natin si customer palit ng bar bushing dahil punit. So bago rin yung dito, walang punit yung small at saka big bushing sa lower arm at saka tie rod joint, okay naman, at saka ball joint. So ang concern lang nito, tabingi yung gulong, so i-adjust natin dito sa camber. So dito guys, ito magto-throttle body cleaning tayo. Ito, so bubuksan natin yan, tingnan natin kung madumi na. Tapos itong filter, so kailangan check natin yung mga daanan ng hangin. So itong filter, check natin kung madumi na. Kung madumi na, linisan. Kung di kaya is palitan. So check kung madumi, linisan kung pwede pa, kung di kaya palitan. Tapos itong sensor nya, ito map sensor nya, check natin kung okay pa ba. So yan yung gagawin natin. Ano ba tong wire na to, ground yata to. So yan yung gagawin natin, linis ng sensor. So check natin yan. Tapos check din natin kung ang spark plug ay okay pa. So ito guys, ito bago brake pads. Yan. Ito yung luma nya, yan, manipis na luma nya. So yan, finish na natin para maitulok niya yung piston. So ito yung bago na yan, ito naman yung luma, papalitan natin. Yan. Ito yung sa kabila, ito, kabilang gulong. So ito yung brake pads natin. So ito guys, pag nagpalit kayo ng brake pads, kagaya nito, nagpalit tayo ng brake pads bago. So bago na yan. Dito sa harap bago, pati dito sa loob bago. Yan. So bago yung brake pads nito guys. Huwag niyong kalimutan grasahan yan dyan, tsaka dito.
para mag-slide yan siya, hindi siya mag-stack up. So nagrasahan na natin yung baba, pati yung sa kabila, taas, pati sa kabila. So bago na yan. Ngayon, ito slider bolt, kailangan grasahan nyo o oilan nyo para gagalaw-galaw to, ganyan. Kasi mag-stack up yan. Kagaya nitong isa, stack up na, ayan matigas, ayaw gumalaw. Kailangan grasahan nyo o lagyan ng langis. Yan. So mayroon tayong grasa, mayroon din tayong langis dito panglagay. So yan, para iwas stack up. So dito guys, natapos na natin mag-change oil. So check natin yung label. Check natin. Dito sa engine oil, ito. Ayan. So okay na yung label. Nasa pangalawang dot. So di lang makita. Pero yung pangalawang butas, yan, andyan na. So okay na yung label ng engine oil. Okay na. So dito naman sa transmission, chinik din natin. So dinagdagan din natin kasi dati nito natuyuan. So dinagdagan natin, top up tayo. So okay na rin yung label. Yan, sa gitna siya na dot, pangalawa. So yung pangatlo kasi hot na yan, hot label. So okay na rin yung transmission label, okay na, nag top up na tayo. Tapos engine label, okay na rin. So transmission label, okay na. Engine, okay na. So ngayon, maglilinis na tayo ng throttle body nya. Kasi kasama yan. Tsaka ito, check natin kung okay pa yung filter. So ito guys, natanggal na natin ito yung filter. Ayan. So pinasok ng tubig. Ayan, pinasok ng tubig siya. Nalaglag yata yung hose nya dun sa ilalim. Ayan, nalaglag. So pinasok ng tubig at basa. Ayan magbabasa ng langis. Babasa ng langis. So pagka nagbabasa to guys ng langis, ang pinaka-issue nito ay yung PCB. Yan, PCB nya dyan ang issue. So nagbabasa ng langis, PCB yung issue. Yan. Lilinisan lang natin ito dahil wala tayong pamalit. So ito, ibalik na natin yung filter. Linis na. So papalitan to, pero for the meantime linis lang muna filter. So ngayon dito tayo sa intake ay throttle. Ito. Yan, linisan natin yung ilalim. So yan yung tapos itong kable, adjust natin to dahil masyado daw tong tawag dito, masyadong matigas. So adjust natin yan. So ito guys, okay na, nalinis na natin yung throttle. So binugahan natin itong carb cleaner niya. So okay na, label sa transmission okay na, top up. Tapos engine label okay na rin.
So, drain plug mahigpit na at saka yung filter na ikabit na. So langis nalagyan na rin, filter okay na. So itong complain ni customer na matigas yung throttle. So minsan kaya matigas yung throttle, minsan yung rotation pagka masyadong bali, matigas talaga yan. At minsan dito sa pedal kakabit niyan. Yan. So ating i-check, baka may magawa tayo. So dito guys, dahil kasama to guys sa pag-check itong spark plug at saka ignition coil, ito binuksan na natin. So titingnan natin dito yung spark plug at saka coil ko, okay pa ba siya. So ganyang design ignition, NL1 yan guys. Yan yung pabilog, yan yung NL1. NL2 yun yung rectangular. So i-check natin yan dahil kasama yan sa pag-check ng So doon sa kabila, ang kailangan palitan is yung air filter. So dito titingnan natin kung anong papalitan. Baka may mahanap tayo dito na palitin na siya. So yun, tatanggalin natin to. So ayan guys, natanggal na natin. So check natin. Ayan. So may langis. Ayan oh. Nasira na yung guma niya dahil sa nagbasa na langis. So yan yung number 1. Number 2, may langis din. Sira na yung ignition coil niya. Ito number 3, may langis din. So puro may langis. Silipin natin dito. Tingnan natin. Ayan ang camera. Ayun, may langis. So basa ng langis spark plug. Dito. Ayun, may langis din. Dito sa number 3. So yan. Problema nito, papalitan to ng ignition coil. Tsaka itong spark plug dahil may langis, basa. So ito guys, natanggal na natin. So ayan oh, puro langis yung pangtanggal natin ng spark plug. So yan spark plug na yan, yan yung number 1. Ito yung ignition coil nya, ito yung spark plug. Ayun oh, puro langis. Tapos ito naman yung number 2, may langis din. Number 3, may langis din. So puro busted na yung spark plug. Yan. So ang dahilan niyan guys ay itong valve cover gasket nya. Yan yung problema. Yung valve cover gasket nya ang may problema diyan. Kaya napundi na yung mga spark plug na yan oh. Ayan, sunog na sunog. Overtime heated na siya. Yan oh. Yan. So delikado yan pagka nag-overtime heated yung spark plug, pati yung ignition coil maapektuhan at yung voltage nito mag high voltage babalik sa computer box. So masusunog yung computer box nya. So yan yung So ang symptoms nito pagka nag-arangkada ka, bitin, nanginginig yung makina sa arangkada, sa idle din pag nag-aircon ganun, na parang kinukuryente yung makina. So kailangan palitan yan. So dito guys, yan. So na-align na natin yan, na-adjust na natin. So dati lubog na lubog to. Ito nakalubog tong gulong na to doon. So yan, pumantay na siya konti. Lumabas na. So yan. So tama lang yung labas niya guys, hindi siya higa. So na-adjust na natin. So ang in-adjust natin ito guys dito sa camber bolt niya. Kaya lumabas yan dito. In-adjust natin. Ginawa ng paraan. So dito na area, tapos na tayo dito na area. Filter lang ang kailangan dito palitan. So, kasi nilinis lang natin yung air filter niya.
Dito naman adjust na. Yan. Sa steering naman is in-adjust natin, pero kailangan tanggalin pa rin yung gearbox nya dahil doon talaga yung may problema, yung gear nya. So dito na tayo banda sa kabila. Yan. So yung papalitan doon air filter dito. Yan, spark plug. Hindi ito makatakbo ng ganyan kasi delikado sa computer box. So ito guys. So may pamalit na tayo na spark plug ito. So ito yung spark plug na ipapalit natin dito sa mga sunog na yan. So yan, parehas yan sila. Yan. So isa, dalawa, tatlo. So yan yung spark plug. Ito naman yung luma. Ayan, may mga langis na tsaka nasunog. So yan yung luma na spark plug. Ito naman yung bago na ipapalit natin. So dito naman, ito yung luma na ignition coil. Yan. Yan yung luma na ignition coil. Kita niyo, yan yung luma. Tapos ito naman yung bago. Ito yung plastic niya. Yan. Yan. Ito naman yung bagong ipapalit natin. Yan. Yan. So yan, ipapalit na natin yan. Remind ko pala guys, kaya papalitan natin to dahil pag nag over high voltage ang ignition coil, susunugin niya yung ECU. Gawa ng nakababad naman to sa langis at ito pumasok na at nangasira yung labi ng ito, lumuwag na, so lalabas na yung kuryente. Pangalawa, itong ano niya is nagkaroon na ng overtime heated na. Ayan. So ito guys, magkakabit na tayo ng spark plug. Ayan, mga bagong spark plug. So kita ninyo, malinis na. Ayan, nilinis na natin. Pati dito, linis na rin yan. Ayan. Pati dito sa kabila, malinis na rin. Ayan. Kakabit na natin to spark plug na bago. So kuha muna tayo ng hose para may kabit natin dyan dahil masikip, mayroong turbo hose. So kakabit na natin to, tapos sunod yung ignition coil nya, kakabit natin. So yun. So ayan guys, nakikabit na natin yung ignition coil at saka yung spark plug. So ngayon, papaandarin na natin yung makina. So nakabit na. Andar na lang ang kulang nito. Paandarin. So ilagay natin dito, i-arrange muna natin tong hose nya. Kasi kalat-kalat yung pagkalagay. So yun, pandarin natin kung one click. Okay. Ayan, mandar na guys. So tahimik na yung makina. Ano? Tahimik. Ang ganda ng minor. Check natin sa ilalim kung may agas. Walang tagas, walang leaking dito so far.
Okay siya. Yan. So, yan. Maganda yung under. So, rev natin konti. Tingnan natin kung low power pa rin ba. Tingnan natin. So, hindi siya low power. Maganda naman andar niya. So, check natin dito. Wala naman check engine. Wala siyang check engine. Okay naman yung mga gauge. Working yung gauge. Fuel gauge. Nasa before empty. RPM 1000. So, 132,000 na pala to. So, okay naman. So, ayan na guys. Umaandar na siya. So, yung gauge dito, working naman. Dito, working din. Sa RPM, tsaka odo. Tapos, yung brake niya, working din. Ayan. Tapos dito, working din. So, okay na guys. Try natin mag-aircon kung kakayanin ba niya. Barado yung evaporator. Iba yung amoy. So yun, okay na. Check natin yung ayan. Okay na, diretso na. Tumayo na siya. Ayan. Okay na yung gulong. Ito. So okay na siya.